Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo, sobrang ganda pa rin ng Mama Sam ninyo. Charot! So yun, so medyo mahina pa yung katawan natin. Actually hindi naman mahina, ano lang, parang medyo kailangan pa natin magpahinga ng more para bumalik yung sigla, bumalik yung ating lakas ng bonggang-bongga. Siyempre marami pa tayong dinadaing. Andiyan dyan yung may sipon ka, may ubo ka, yung lagnat na wala naman na, hindi naman ako nilalagnat. Kaya lang yung ubo, ayun, medyo hindi naman ganun kagrabe, pero alam mo yun, meron pa. And then yung sipon, ayan. So, ayan yung nagpapasama ng pakiramdam natin. And then, ayun, yung hita ko medyo, ayun, hindi naman masakit. Yung parang, ano siya, yung muscle kasi parang namaga, ganon. Kasi yung exercise nga na ginagawa ko. Anyway, so yon, move on tayo and get well soon. Ganun nga. So, eto na. Syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, nakakaloka. Ang pag-uusapan natin ngayon, syempre makisawsaw tayo dun sa problema ng bayan. Ang sinasabi ay, dapat ba talagang pakialaman ng nanay yung pera ng anak? Kasi nga, di ba, ito ngayon nangyayari ngayon sa issue, o di ba? May mga issue kasi ngayon nangyayari between Carlos Yulo at saka yung kanyang nanay. Ito kasi si Carlos, di ba, nagpa-interview na siya noong nakaraan after nung nanay niya magtalak-talak dyan sa social media. Nagpa-interview siya na ayon, ginalaw nga daw ng nanay niya yung 70,000 na pera na dapat ay para sa kanya. So, ang tanong ng lahat, syempre, dapat nga ba talagang pakialaman ng nanay yung pera ng anak? To be honest ako, para sa akin, hindi lang dito kay Carlos at saka sa nanay niya, magbibigay lang tayo ng opinion sa mga magulang na, alam mo yon, na nandiyan na nakasubaybay sa mga anak. Kung bata pa yung anak at wala pa sa tamang edad, I think para sa akin, dapat yung nanay, siya yung nag-handle ng pera. Kasi, ano yun kumbaga parang wala pa naman kasi alam yung bata kung paano niya hahawakan ng maayos yung pera, di ba? Hindi naman yan, kumbaga lalo na kung malaking pera. So, dapat yung nanay talaga ang nag-guide. Siya talaga yung, tawag dito, yung nag-handle sa ganong bagay. Pero dapat yung mga nanay, ilagay sa tama. Kumbaga, hawakan din ng tama. Kasi yung ibang nanay, parang, ayun, eto hindi ko naman nilalahat. May mga nanay kasi na parang pahawakan mo yung pera, pero ginastos na ng ginastos. O, di ba? Ganon. Naalala ko nung bata kami, syempre, di ba, pag Pasko, namamasko ka, tapos nagkakaroon ka ng pera. Tapos yon, sasabihin ng nanay, tara, itago na natin, itago ko muna yung pera mo. Ganun may mama ko ganun, itago natin yung pera mo. Tapos bibigyan ka, halimbawa, naka 1,000 ka, bibigyan ka 200. Pagkatapos, ang gagawin ni mama, ibibili niya yun ng mga damit na, alam mo yun, ibibili niya ng damit, sapatos, o kaya tsinelas, mga ganon. Nakikita mo naman na talagang, isasama ka naman niya kasi, tapos papipiliin ka niya kung ano yung gusto mo. Kasi kesa nga naman na maubos lang talaga sa kakabili ng chichirya, di ba? So, yon. So, ganun yung ginagawa ng mama ko. Kung halimbawa namasko ako, tapos may pera akong malaki, so kami mga magkakapatid, ang gagawin niya, dadali niya kami sa palengke, bibilan niya kami ng damit. So, kung meron naman halimbawa, may pera akong extra, ang gagawin ng nanay ko, tapos sasabihin niya, hawakan daw niya muna. Yung bata pa ako neto ang sasabihin niya, kung gagalawin niya, samiramin ko muna yung pera mo ibabalik ko na lang, yung ganon. So, dapat ganon. Meron kasi dapat talagang, kahit bata ka pa, meron kang, dapat may authority pa din na magpapaalam yung nanay doon sa anak na, gagamitin ko yung pera ito yung paggagamitan ko. So yun, parang naiiwasan yung mga ganyang issue na, ginagalaw niya yung pera ko. Kasi may mga bata kasi na masyado silang palatandain, yung tipong
pera ko yan eh, bakit mo ginalaw? Yung mga ganon, may mga ganong bata at hindi mo maiiwasan yon. Pero sa totoo lang, dapat kung sino yung talagang may-ari ng pera, siya yung may authority na kung dapat ba tong galawin o hindi. Dapat magpaalam pa din. So, yan. Ayun lang yung nakikita ko. Parang naiiwasan yung issue sa pera. Kasi ako lumaki naman ako, yung mama ko naman, hindi naman niya sinasabi, oh, yung pera mo, pera ko yan ha. Wala namang ganon. Maghihintay siya kung kailan ka magbibigay. Or kung gusto niya manghihingi siya na, o Sam, kailangan ko kasi ng ganito, kailangan ko ng ganyan. So, doon ka magbibigay ng pera. Pero yung sasabihin mo, yung parang obligasyon ba natin na tayong mga anak, obligasyon ba natin na talagang magsustento sa magulang? Depende sa sitwasyon yon. Kung ang sitwasyon talaga ay walang-wala at nakikita mo na ikaw na bilang anak ang magkusa na magbigay. Ikaw na yung kusa na, mapapagawa ko yung bahay. Ako na ang bahala sa... Tulad ako, parang sinabi ko sa mama ko, huwag ka nang magtrabaho. Ako na ang bahala sa pang-araw-araw mo. So, ganun yung nangyari. Kaya, nauobliga ako na kaya obligasyon ko talaga. Kasi ako yung nagpahinto sa kanya kasi ayoko na nga siyang magtrabaho kasi nakikita ko nahihirapan. Kung may mga anak naman na parang may mga nanay kasi na ayaw naman nila na naabuso yung anak. So, ako naman, hindi naman ako naabuso. Pero depende yan sa pamilya. Nasa pamilya yan kung magkukusa ba yung anak or ano ba yung sitwasyon na meron kayo. Dito naman kaila Carlos, yung sitwasyon nila, I think yung nanay, sana kinausap niya yung anak niya kung nagalaw niya yung pera. At kung sinasabi naman niya, di ba, sa mga interview, i-deposit daw niya sa bangko at makukuha daw after 2 years, ibabalik naman yun, pwede niya na makuha. Kung may pera kayong hawak na 70,000, ibigay nyo na lang kay Carlos. Huwag nyo nang hintayin yung 2 years. Kasi parang feeling ko, hindi dapat to nagiging issue sa pamilya, lalo na kung nanay mo naman yung pera. So, nandoon yung authority na dapat nagpaalam muna kayo sa akin o nagsabi muna kayo kung ginalaw ninyo. Pero bilang anak, nanay mo naman yun eh. Mas mahirap naman siguro kung hindi mo naman siya nanay, di ba? Mas mahirap naman siguro kung auntie mo lang siya tapos ginalaw niyo yung pera. Pero kasi yung mga ganyang bagay, pinag-uusapan niya hindi sa social media. Pinag-uusapan niya doon mismo sa loob ng bahay ninyo. At kayo-kayo ang mag-usap, hindi yung parang nalaman na ng buong mundo. Kasi nakakalungkot isipin, nanalo nga siya ng Olympic, gold medal, di ba? Pero parang bakit ganun? Sa kabila ng blessing, may ganitong sitwasyon. Parang lumalabas kasi na nagiging madamot siya sa nanay niya. At yung nanay naman, parang nandoon na parang naghahabol doon sa kung ano yung meron doon sa makukuha ng anak niya. Parang ganun yung dating sa kanila eh, yung lumalabas eh. So ako, para sa akin, siguro, ako kay Carlos, I think dapat siguro mag-usap sila ng nanay niya na hindi naglalabas sa social media. Kasi parang si Carlos kasi may obligasyon siya bilang anak. At yung nanay naman may obligasyon bilang nanay. So yon. Kasi ibang usapan yan. Pangit naman yung parang pinagpipiestahan sila. Kasi ako doon nanghihinayang sa may blessing kayong nakuha eh. Pero bakit ganito ang resulta sa inyo? 'Di ba? So sayang naman yung blessing, nakakain sila ng sistema. So 'yon. So yan yung mga taong parang masasabi mong nakakain ng sistema. So ako, para sa akin, sana yung mga ganyang bagay pinag-uusapan sa loob ng bahay. And then yung mga maliliit na bagay na yan, Diyos ko, ano ba naman yung mag-usap kayo, mag-share kayo, di ba? So kung mahirap yung sitwasyon nila, at parang pili mo wala naman na paghuhukutan ng I think kailangan niyang supportahan pa rin yung nanay niya. So, lalo na ngayon, milyon-milyon yung pera niya, di ba? May kapatid pa siya. Ano ba naman, i-share mo yan sa mga kapatid mo. I-share mo yan sa magulang mo. At the same time, magtabi ka ng para sa'yo. Di ba? So, happy ending. So, ganon. Kasi parang ang pangit tignan, yung blessings kasi, parang hindi siya na-appreciate. Kasi blessing yan eh. So, palagay na natin yung nanay matalak, ang daming sinasabi.
Kasi part yun ng maaaring selos, part yun ng maaaring inis, but at the end of the day, nanay mo pa rin yan. Ang girlfriend, ang boyfriend napapalitan. Pero ang nanay, pag nawala yan sa mundo, isa lang yan. Kaya kahit anong sama ng nanay ninyo o kung anong man buti ng nanay ninyo, meron pa rin tayong utang na loob dahil isinilang nila tayo dito sa mundo. Pero ang mga nanay, hindi nyo dapat sinusumbat yan sa anak kasi wala namang may gusto. So, dapat ang anak magpakaanak. Ang nanay ay magpakananay. Sa nakikita kong kwento, parehas silang may mali. So, yon. So, nakakaloka. Anyway, so hangad natin na sana maging maayos yung sitwasyon ni nanay at saka ni Carlos. Kasi syempre parang Carlos you so blessed na. So yon. So sabi nga nung kapatid niya sa interview, ano ba naman yung magpakumbaba na lang, di ba? Oo. So kung palagay natin inis ka sa nanay mo, palagay natin nabubuisit ka sa nanay mo kasi tinitira niya yung girlfriend mo. Diyos ko, ano ba naman yung dead mahimo na lang yan kasi meron ka namang blessing na nakuha, di ba? So, yun. So, ako naloloka lang ako sa istorya nila. At pag napapanood ko kasi sa social media, talagang yung reaction ko, ano ba? Dahil sa ganyan sitwasyon, nagkakagulo kayo. Nawala na yung respeto sa nanay, nawala na yung respeto sa anak, nawala na yung tinatawag na love. So, yun. So, anyway, so hangad natin na sana magkaayos sila. And then, of course, sa mga nanay na nanonood, kung kayo tumatabi kayo ng pera ng mga anak ninyo, make sure lang na maitabi ninyo para sa kanila. At kung gagalawin man ninyo, sana magpaalam kayo para hindi kayo dumadating sa issue na, alam mo yung ginalaw ng nanay ko yung pera ko. Ganon! So, yon. Kasi syempre, kahit bata pa yan, meron dapat siyang authority bilang respeto na siya yung may-ari ng pera. Ano ba naman yung sabihin mo na pasensya na. So, yan. Ganon! Anyway, nakakaloka kung iisipin mo. Pero syempre, hangad natin yung kapayapaan ng bawat isa, hindi lang sa kanila, kundi sa bawat sa pamilya natin, di ba? So, respeto ang hinihingi ng bawat isa. So, yon. Kaya dapat matuto tayong ibigay ang respeto. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ninyo, dapat nga ba ipaalam muna sa anak bago gastusin ang pera kung kayo ay magulang? At dapat ba talaga galawin natin yung pera ng anak natin na hindi sinasabi sa kanila? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman ang chika mo at yung opinion mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganun, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.